lalo na ang mga future na pinakamalaki pala kayong contingent dito, ang mga involved sa mga eroplano. Ano ang future para sa inyo? Napag-iisipan nyo na po ba ang mga fundamental na mga katanungan sa buhay? Alam nyo po, ang dati kong trabaho bilang punong hukom sa Korte Suprema ay isang pagbabalanse ng mga interes ng mga pumupunta sa aming harapan upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang kanilang karapatan ay kailangang mahugot o ibase sa isang batas o sa isang probisyon sa konstitusyon, at binabalangkas namin at tinitimbang kung alin ang mas mabigat na panig upang bigyan ng katarungan ang panig na tama ang pagpapakilala sa kanilang mga hinaing, ang pagiging tugma ng mga hinihingi nilang remedyo mula sa korte, at hinihingi po namin, lagi iniisip namin kaming mga huwes, na dapat tamang-tama lang, sakto lang, ang ibibitiw naming mga deklarasyon, sentensya, o giya, o patnubay sa kinabukasan. Bakit po ganun? Pagkat marami po sa gagawin namin ay magtatalaga ng magiging hinaharap ng mga henerasyon. Ngunit ang ganitong papel ay hindi lamang sa aming mga huwes, kundi nasa kamay din ng inyong mga guro at kayo mismo mga graduates, at gayon na rin kung ano ang naituro sa inyo sa inyong tahanan. At ito ang isang bagay na gustong-gusto ko talagang sabihin sa inyo, isang bagay na malaya na ako ngayon bilang isang dating punong hukom, bilang ngayon ay isang pribadong citizen na sabihin sa inyo. Sa dinabi-nabi po ng mga problema na nakita namin sa hukuman, hindi lamang ang mga krimen na karubaldumal ang pinakamalalalang patayan, gahasa at karahasan na nakita namin, kundi ang pagnanakaw sa gobyerno, ang kabuktutan ng puso ng tao, ang kasikiman ng maaring mga negosyante, ang kakulangan ng karunungan ng ating bayan. Mayroon po akong isang bagay na noon pa gustong tanungin sa bawat humaharap sa amin, ngunit dahil sa pagpigil ng aking protokol, ng aming mga tradisyon, hindi ko po matanong. At ito po ang aking chance. Kayo po ba, mga kabataan at mga magulang, gaano nyo po naiintindihan ang ibig sabihin ng pagkatao ng bawat isa? O ano ba ang identity ng bawat nilalang at ng bawat Pilipino? Kasi malaki na ang nakita kong kalungkutan na nangyayari sa ating lipunan upang sabihin ko na ang kailangang unang tanong na sagutin ng bawat kabataan ngayon dito ay ang tanong ng sino ba ako? Pagkat sigurado naman po kinabukasan, dahil mayroon na pong diploma o certificate of graduation ang inyong mga anak, ay malaki na po ang pagkakataon na umangat ang buhay niya at harinawa pati na ang buhay ng mga magulang at mahal niya. Sigurado na po yun. Ang tanong na lang, kailan, gaano kalaki ang oportunidad na maibibigay sa inyo, gaano kabilis ang inyong pag-angat sa buhay. Ngunit anumang angat nyo sa buhay, gaya po ng aking pag-angat, na abot ko po ang pinakamataas, na rurok ng hudikatura, ang sinasabi nilang pinapanaginip ng bawat abogadong Pilipino, ang maging kauna-unahang hukom na babae sa East Asia at sa Pilipinas. Ay, hindi ho dahil sa akin yon, galing sa Diyos lamang po yon. Ngunit ang gusto ko pong ibahagi, nakakatuwa mang isipin na naging first ako sa isang bagay
At nakakatuwa mang isipin na galing ako sa pamilyang simple, no? Hindi naman talaga sadsad sa buhay, kundi simple at tamang-tama lang ang kinikita ng ina at ama upang iraos ang kasunod na buwan. Ngunit, ang pinaka nakita ko pong mahalaga ay hindi lamang kung ano ang naabot sa buhay, kundi ang aking pagkatao. Sino ba ako? Pagkat kung alam mo kung sino ka, alam mo na hindi ka dapat maligaw hanggat hinahawakan mo ang katotohanan na ito. At ang pinakamalalim na karanasan ko sa buhay ay nanggaling sa aking pagkaunawa na ako ay isang nilalang na ginawa sa imahe ng Diyos. Tatanungin ng mga tao, Chief Justice ka, kailangan ka bang concerned pa sa pagiging image of God? Pagiging image bearer? Yung image of God po, makikita natin sa Genesis 1, 26, 27. Basahin niyo po yan. Ngunit pag naiintindihan niyo po kung bakit kayo nandito sa lupang ito, kung bakit kayo nasa Pilipinas, kung bakit kayo nakatira sa Marilao man o sa Quezon City, ipinanganak sa mga magulang na ito, matalinong bata, masipag, matyaga, at ipinag-aral ng magulang sa napakahusay na eskwelahan na WCC. Pag naiisip niyo po ang kahulugan na ito, malaki ang tsansa na hindi kayo malilito at maliligaw sa buhay. Pagka sinabi po na katotohanan ito ng Genesis 1 at nakikita po natin na hindi ito pwedeng ipabalintunaan ng science, na ang pagkakagawa sa atin ay may isang eternal purpose. Sa lahat ng creatures sa mundo, hindi tayo aso, pusa, unggoy, anumang pet natin. Hindi po tayo yon. Ngunit tayo po ay ginawa upang makibahagi sa ilang attributes ng Diyos at number 1 na dito ay ang pagkakaroon ng... At kung titingnan nyo, magkaroong fake message, image ko na nagsasa dahil sa terrorist, sirain mismo, business owners, pwedeng guluhin sa inyong trabaho at sa inyong tahanan. At pati ang mga mahal nyo sa buhay, ang mga anak nyo at ang mga bunso nyong kapatid ay maaring malinlang sa mga kwentong dadalhin sila sa lugar ng kadiliman. So kung naintindihan nyo, kayo ay ginawa